Yung, nagbabalik ulit tayo. Ang walang kakwenta-kwenta vlogger. Pakinggan natin to, naggalit si Idol. No? Kasi yung ganun yung ganun daw. Kasi nakita ko rin yan yung mga pinalalabas nilang parang nag-F sign na yung ilang gusto nilang palabasin, sinisiraan si Robin. Pero ang pagkakaintindi ko kay Robin, yung ganito, nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos, parang one God. No? Inang kaya galit na galit siya, pakinggan natin. Pero doon kasi sa mga fake news, nakita ko rin yan, sinirkel pang gano'n na parang ang tinuturo, yung gitna, which is hindi naman. At ito, pakinggan natin si Idol. No? Ito, sagradong Muslim to. Pagsisiyasat po. Sana ganap po di ito sapagkat Ginoong Pangulo, ako po'y naguguluhan. Sapagkat dito pong nakaraang Huwebes, meron pong naglabas na isang journalist ito, isang istasyon, na sinasabi na ako daw po ay nagngat-ngat dito sa loob ng Senado. Ito po ay ano po yung middle finger po. Habang tayo daw po ay nagsasagawa ng lupang hinirang, nagpa-flag ceremony, ako daw po ay nagngat-ngat. At ito po ay naging malaking issue. Ako po ay nagtataka, Ginoong Tagapangulo, sapagkat noong pong dati na binigyan ako ng issue na isang chismis, naglabas po kagad ng ating Sergeant of Arms ng report at binigay niya po kagad sa media. Ito po, wala pong kahit na sino ang nagpapaliwanag na hindi ko po ginawa. Ang tanong ko po, meron po ba tayong tinititigan sa tinitingnan dito? Kasi napakabigat po ng akusasyon na ito sa harapan po ng ating bandila. Ako po yung magngangat-ngat. At gusto ko pong ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Pero pagka-religion ko po ang pinag-usapan, kahit sino sa inyo, kung ano gusto nyo, wala pong problema. Pero wag pong religion ko. Hinihingi ko po, wag pong religion ko, mahal na tagapangulo. Dahil ito po yung malaking kabastusan sa amin. Ito po. Ayan. Ito yung tinuturo niya. Ito kasi, ang sabihin nito, one God. Parang gano'n. Ewan ka, pakinggan natin. Ang sinisip na ko po, ito po yung nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay. Kung mapapansin niyo si Isko, laging nakaganyan, God first. Ayan, parang siya naka-God first. Parang gano'n, God first. Yung mga tangin ng mga medyang bayaran, kung ano-ano pinaggagawa kay Robin, ayaw ko, mga putangin na, wala na talaga yung Pilipinas natin, pati mga mainstream media. Para dito. Sana po wag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahal na tagapangulo, kung gusto niyo ako mag-resign, ngayon na, kung gusto niyo. Wag niyo akong siraan. Yun lamang po. Maraming salamat po. Tama po. Galit na galit si Robin. Magagalit talaga kasi si Robin kasi debotong Muslim ito. Kumbaga parang debotong Kristiyano, parang gano'n. Mababait. Ito kasi parang ang daming tinutulungan mga kapatid nating Muslim nito Yun nga bahay niya dun sa Fairview. Alam ko, yung unang bahay niya dun Anong kapitbahay pa niya si Anjo, nung magkagalit sila, parang hindi ko alam kung binenta niya o pinagamit niya doon sa mga kapatid nating Muslim. Po kayo, pero ngunit ang inyo pong lingkod bilang Pangulo, nung nakita ko po yan, ang sinabi ko sa kanila, tignan muna nila yung mga litrato sapagkat nagpakita ng ibang litrato na kayo ay ang pintuturo ang nakataas. At may eksplanasyon na ito ay isang religious practice kapag kayo ay nagsasampalataya sa bandila. Baka lang hindi nakarating sa inyo yung eksplanasyon na sinabi ko. Kaya ipagpatawad nyo na kung ang Sergeant at Arms so ang mga journalist natin ay hindi nila napansin yan. Ngunit ako mismo, nung tinanong nila, sinabi ko na tignan nila. Naman mga journalist nyo,
pagka baka Duterte, tigil-tigilan nyo nga. Merong mga pinakitang litrato ninyo sa kabilang side na malinaw. Kailan kaya mapapalitan to kung si Tito Escalera? Malinaw na hintuturo ang inyong pinapakita. Opo, Kaya patawarin nyo na silang ng mga nagkamali at medyo natanga ang pananaw. Opo, mainam po sana maglabas din po ng formal na investigasyon at formal na pahayag ang Senado patungkol po dito. Kasi Ginoong Pangulo, yung lumabas pong mga meron pang parang dinoktor pa eh. Meron pong malabo yung isang litrato eh. Meron pong nilabas sa apology ang Rappler Opo. sa inyo. Opo. Na ito ay mali ang pagkakasabi nila na kayo ay merong ginawang tawag niyo po, ingat-ngat. Opo. Alam niyo po, Ginoong Pangulo. Humingi ng tawad sa inyo. Ayan eh. Opo, pero napakainam po kung manggagaling po sa Senado sapagkat marami naman pong camera dito ang magsasabi na hindi ko po ginawa yan. Hindi ko po magagawa yan. Tama. Napakalaking pambabastos po niyan. Hindi ko po magagawa, Ginoong Pangulo. Ako na mismo bilang bilang Senate President o tagapangulo ninyo, ako na nagsasabi na hindi ninyo ginawa yan. At tama yung mag-apologize sila sapagkat mali ang pinakita nila. Patawarin nyo na sila. Meron pang isa, merong naglabas din ng isang fake news na meron daw kumakanta rito ng Bayang Magiliw na pababoy. Papayagan ba natin mangyari dito yun? Hindi po totoo yun. Hindi nangyayari yun. Nandito kami at wala tayong nakitang Parang naging na yung Senado buhat maging si Tito Escalera naging Senate President. Parang, ewan ko ba? Parang naging Itbulagano. ng Bayang Magiliw dito o ng Lupang Hinirang dito na mali. Si Senator ba to? The majority and the minority will be taken care of by the leadership of the Senate. And if I quote your answer, Mr. President, gimmick yan ng minority. Hindi ba nila naiisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Makabintang sila porque pinagbigyan ko yung TRICOM, tuta na ako. May ginawa ba akong illegal? Yung request ng House of Representatives, illegal? Hindi. Ang gusto ninyo, awayin ko yung House of Representatives on day one. Mamatay sila sa sama ng loob. So, malungkot lang ito, dalawang punto, Mr. President. Unang-una, yung mamatay sila sa sama ng loob. Kami, Mr. President, hindi mo po kami mapatay sa sama ng loob dahil... Pasensya ka na, Senator Bato. Alam mo naman si Tito Escalera sa school bukol yan at sa Itbulaga. Hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap na namin na kami ang minority. Ang pinasama lang ng loob namin is bakit kailangan pang patayin kami sa sama ng loob? Hindi na po masama ang loob namin. Tanggap na namin na kami minority. At pangalawang punto, Mr. President, gimmick lang ng minority yan. Tingnan mo yung Kongreso. Dahil si Kiko Barsaga, yung salita, yung lingwahe niyang ginagamit is kumbaga hindi pero ito si Tito Soto, Senate President, ang lingwahe nito pang Itbulaga, okay lang sa kanila. Tagina. Ang Senado po, hindi po ito noon-time TV show na puro gimmick ang ating titikap dito. Kami po ay nag-raise dito. Sana sinabi mo hindi ito Itbulaga. Legitimate issues which requires legitimate attention. So Mr. President, ako po ay nalulungkot which brings me to my parliamentary inquiry, Mr. President, na yung si Bryce Hernandez, yung kanyang custodiya was transferred, physical custody, I'm talking about physical custody, was transferred from the Pasay City Police Station to the Senate Sergeant at Arms room. Through yung from correction, from Camp Crame to Pasay, it was done through plenary action. Now, lately we heard that he was
again transferred from Pasay to the Senate without plenary action. This is my parliamentary inquiry. Kung is a parliamentary action can be subverted by an action which is not a parliamentary action? Yun lang tanong ko. Matter of procedure lang, Mr. President. Dahil kung ganun, kailangan klaruhin natin yung ating rules. Thank you, Mr. President. Before I recognize the majority. Tama na. Tagi-tagi. Isipin mo, parang na school bukol yung Senado dahil sa puro ikaw ang issue eh. Anak ng puta, yung mga pinagsasasabi mo kasi tapos kay Okix Barsaga, galit na galit yung mga tropa mo doon sa Kongreso. Ewan ko. Iskol ba nangyari sa Pilipinas? Nagmukha ng itbulaga itong Senado. Yung mga Kongreso, babuyan na. Anak na, puta ng buhay. Yung Kongreso, pugad ng magnanakaw. Ito namang Senado, pugad ng mga taga Wambol University. Tagil ng mga soldier. Oy, mga professional soldier, ano ba ginagawa nyo? Utangin na. Binababoy na tayo ng mga politikong ito. Babay na nga. School bukol. Saan ba yung kanta ni ano dito, ni ito. School bukol. School bukol. Tama na. Babay na. Babay.